Hello, magandang umaga po. Today is Saturday. Ay katatapos lang kahapon ng Idil Adha kaya kinukongratulate ko lahat ng mga Muslim sa buong mundo. To all of you ay Allahu Akbar. Kasi yung katapusan ng Ramadan kahapon. So I know how special it is for them. Sa dami ko rin kamag-anak ng mga Muslim. Paki, paki ano, pakibati nyo lang ako sa lahat, lalo na sa mga aking mga roommates, mga kaklase, mga kabats diyan sa Mindanao State University, Marawi. I reminisce the good old days. Si Mathing Disimban, si Engineer Alexander Muhammad, ah, si Kelvin, si Roman Andrada, langon sa inyo, mapita. Okay? Ang mga kaklase natin, mga kabats natin sa MSU o sa kay Nerhanan Marayaw Maynaat. Si Nerhanan taga Sambuanga. Sa mga taga Sambuanga, buenas dias, mga amigos, amigas. Kay Atty. Rene Bueno na magaling na Sambuangueño na abogado. Buenos dias. Kay Bad Caseraman din, magaling na investigative reporter ng prize-winning reporter ng Inquirer. Buenos dias. At sa lahat po ng mga Pilipino, magandang umaga. O ngayon, ang pag-usapan po natin sa ngayon ay seryoso tayo. Ang topic po sa natin sa ngayon ay mukhang wala pong ibang gagawin yung mga pro-DDS na mga senador. Kundi talagang ipagpipilit nila yung tinatawag na de facto dismissal ng impeachment complaint. Alalahanin nyo, ang kauna-unahang session nila para sa kongresong ito, pag tinawag mong kongreso, yung kabuang tatlong year, hindi tatlong term, tatlong year na nagiging tatlong year na taon para sa buong kongreso na isang term ng congressman ay yan ang 19th Congress tayo sa ngayon. Matatapos pong 19th Congress ay ngayong June 30. So kasunod yan, 3 taon ay sa July 1, panibagong kongreso. Yan ang tatawag na 20th Congress. Ang correct pronunciation, pag basihan natin yung American English, is 20th Congress. Okay, ganito po yun. Ang pinakamatinding issue sa ngayon sa Senate, wala nang iba. Pinakamalaking issue ito. Ang start nila ng issue ay, siyempre kabuuang issue, impeachment. Hahawakan na ba nilang impeachment o hindi? Ganon ang pinakamalaking, pero specific issue na pinakamainit, to dismiss or not to dismiss. Yan ang pinakaunang issue nila. Ngayon, pag sinabi mong issue to dismiss, ang unang tanong dyan ay, ano ba yan? Legally possible. Ang tanong dyan, legally possible. Pangalawang tanong, kung legally possible, anong gagawin nila? Pangatlong tanong, kung legally possible, morally possible ba? Magagalit ba ang taong bayan pag gagawin nila? So, number 4, yung tinatawag na issue sa kanilang electoral objective. Sabihin ko ng election objective din lang, mas maganda. Kasi nakatingin po ang mga ulo ng mga lahat ng mga yan na senador natin. Libit na natin sa mga senador. Sa 2028. Ano mangyari sa 2028? Sa 2028 po, magkaroon po ng election para sa pagka-presidente. Next, election sa pagka-vice presidente. Next, election sa pagka-senador. So, diyan lang natin i-limit. Wag na natin pag-usapan ng ibang election kasi hindi naman yan nakakatulong sa national post. So, gayon, ibig sabihin po, I dare say na ang decision nila this June 11, isa na lang session day na natira. No, June 11, tapos June 12, holiday, tapos June 13, yan adjournment Senate day nila. So, ibig sabihin,
they will start the game plan on June 11. Tapos, tatapusin na sa June 13, 1-3. The objective is, mind you, the objective is they will insist that there is no more right for the 20th Congress to start the impeachment trial. They will see to it that there is nothing to continue. Paano natin masabi na walang maipagpatuloy? Kung walang itatayong impeachment court, walang maipagpatuloy na korte. That's it. That's the clincher. Ngayon, ang mangyari, gagawin ba nila? Por Diyos, por Santo. Gagawin po nila yan. Bakit? Itong mga rason na nabuo ko. Number one, yan ang pinakamaigi, pinakamagandang paraan para maprotektahan nila ang issue kay Sara Duterte. Bakit sinasabi ko yan pinakamaganda? Kasi kung susugal pa sila na magta-trial, dalawa ang pinakaposibleng mangyari. Masisira si Sara at masisira din sila ni Romualdez. Si Marcos, si BBM masisira din. Pare-pareho silang sira. Bakit po? Unang-una, sinama nila sa kaso ang pag-aakusa kay Sara. Article 1, yung pananakot daw ni Sara na ipapatay niya si BBM, si Lisa Araneta Marcos, si Ferdinand Martin Romualdez, kung mapatay si Sara Duterte. Ayokong pag-usapan ang merito ng akusasyon na yan. Kundi sabihin ko na lang na siyempre magpaplasta ng ebidensya yung umaakusa. Sino yung umaakusa? Yan yung mga impeachment prosecutors. At siyempre, because bibit-bit sila na private prosecutors. Pero sila yung magkocontrol na impeachment prosecutors. Natanggal na yung iba dyan, 2 abogado. Natanggal na si Jill Bungalon, talo sa Bicol. Yung mga Ako Bukol party list dyan, tapos tumakbong regular congressman, talo siya sa Bicol. Ang nakatalo ata sa kanya sa Albay ay, kung hindi ako magkamali, si Lagman, anak ata ni Edge Lagman. So, ngayon, ang isa pang prosecutor nila na si kaibigan ko yun, kasabayan ko na abogado na nagtatrial sa RTC General Santos City, si Attorney Atsaron. So, ngayon, iyan po ang gusto nila mangyari, i-plasta nila ang mga ebidensya nila. Siyempre, ano bang ebidensya nila? Makakasira ba kay Sara? Nasa tingin ko naman, wala. Mas lalo pang tatapang si Sara dyan. Mas lalong iigting ang tayo ni Sara dyan. Bakit po? Kasi, hindi naman po krimen ang magbibigay ng warning. Papatay kita pag pinatay mo ako. May kinausap na ako, papatay sa iyo pag pinatay mo ako. Hindi po krimen. Wala pong krimen na ganun. Kasi po, nasa ilalim po ng prinsipyo ng batas sa buong mundo. Kapag criminal law po, walang krimen kung walang batas na nagsasabi ang isang akto ay krimen. There is no crime if there is no law punishing it. There is no crime if there is no law that punishes it. Sa Latin, nullium crimen, nulla pena sine lege. So, ibig sabihin, sa unang charge, 7 charge kasi, ay lalabas na mananalo si Sara dyan. Tapos ang counter naman ni Sara, ang pag-iisipan natin, sigurado masisira si BBM dyan. Ilalabas yung dahilan. Masisira si Lisa Araneta Marcos dyan. Masisira din si Martin Romualdez. So yan ang unang akusasyon. Pangalawang akusasyon, yung confidential fund. Yung confidential fund sa akusasyon nila ay binulsa daw ni Sara Duterte ang 612 million na confidential fund na pinagsama noong 2022-2023 ng Office of the Vice President at saka Department of Education. So far, masisira si Sara dyan. Kahit na sabihin natin na hindi siya makukonvict. Iba naman kasi ang istorya ng convict, iba yung istorya na masisira ka. So ngayon, bakit siya masisira dyan? Kasi ilalabas nila yung mga
Mary Grace Piatos. Ang dami-dami, libo-libo yan ng mga, 1,000 pala na mga resibo mahigit ay lalabas nila na puro hindi totoong pangalan ang nakalagay na tumanggap ng mga pundo galing sa confidential fund. Pero hanggang dyan lang, sa aking pag-analisa ng kanilang ebidensya, nagsara na po ng investigasyon ang Good Government Committee ni Joel Chua. At kung nagsara sa udyok naman ni Congressman Mr. Contempt Paduano. Kung nagsara na sila, wala na silang kapangyarihan ngayon magpatawag na kung sino-sino para kumuha ng ebidensya. Para kumuha ng mga dokumento. Ibig sabihin, bakit sila nagsara? Na ibig sabihin po ay wala na silang makukuhang mapipiga na ebidensya. Ang pinaka-usapan natin sa ngayon, fair analysis ko, hanggang dyan sa mga peke na mga resibo, mapapatunayan nila na totoong mga peke yun. Ang tanong na lang dyan, kung mapatunayan mo ng mga peke, ang kasunod na tanong, sino ang gumawa ng mga resibo na yan? Mapapatunayan ni Sarah yan na ang gumawa niyan ay mga sundalo. Grupo nila ni Colonel Raymond Lachica, na intelligence officer ng Armed Forces of the Philippines, si Colonel Dennis Nolasco, na also another intelligence officer ng Armed Forces of the Philippines, na dalawa sila nakatalaga sa Office of the Vice President at saka Office of the Secretary of the Department of Education. So, ang kasunod na tanong, nung natanggap na yung tanungin sila yung mga opiser, ang kasunod na tanong, sasabihin man nila, sa tingin ko, hindi nasasabihin. Pero that's beside the point. Sa akin lang, masisira pa rin kahit papano si Sarah dyan. Next, ka-counter si Sarah. Anong ika-counter niya ngayon? Sa tingin ko, medyo mahina ang counter ni Sarah laban kay BBM, laban kay Tambaluslos, laban kay Lisa, pagdating sa confidential issue. Pero, sa tingin ko lang, do not blame me, do not get mad at me. Sa tingin ko lang, ay magsa-successful si Sarah dyan dahil wala pa silang ebidensyang ipinakita kung pagkatapos natanggap ni Mary Grace Piatos, saan napunta ang pera. Yan, wala silang ebidensya at inamin naman po yan ni Congressman Paulo Ortega. Kaya ikaw, Mr. Zia Alonto, do not pride yourself as someone who is intelligent. Nobody is intelligent amongst us. The only intelligent guy that I recognize as intelligent are those guys who that do not play with Satan. Akala ko naman religious Islamic person ka. Tapos nakikipaglaro ka kay Romualdez. Alam naman natin na lahat ng pundo dyan ay kinakamal ni Romualdez. Sino pang bibigyan ni Romualdez? Si mga kakampi niya. In the same manner, with respect to Paulo Ortega na congressman ng La Union, wala rin siya, umamin din siya na wala. Panay kwento lang ito. What does it make if you can prove 1,000 times that all those receipts are given to Mary Grace Piatos? Wala po kayo makukuha dyan. Yan lang natingin ko. But yet, on the other side of it, aminin ko, medyo wala akong nakitang opensa si Sarah dyan. Patungkol, baba naman tayo sa kasunod na akusasyon. Ang kasunod po ninyong akusasyon ay yung namigay ng envelope si Sara Duterte sa DepEd Secretary, DepEd USEC. 3 USEC yun. Yung USEC para sa magiging siyang head ng procurement entity. Ibig sabihin ng procurement entity, yan yung opisina na bibili ng mga dapat bilhin or makipagkontrata para sa construction para sa Department of Education. Siya ang nakatalaga ng pipirma kung may papabidding. Tapos ang opisyal ng DepEd na head ng Bids and Awards Committee, bibigyan din ng envelope. Tapos yung accountant ng Department of Education na siya magsicertify na ayos na lahat ng papeles at pwede na pabidding at pwede na bayaran. 3 silang opisyal lumalabas na binigyan ng envelope. Tapos, sabi pa naman ni Sarah na paulit-ulit niya sabi na ang mayroon siyang hawak na video
na pinadala sa kanya ni Lisa Araneta Marcos na nagkwento si Lisa Araneta Marcos na yung 3 envelope ay para doon sa mga taga-DepEd para makukuha yung kontrata, kung ano man ang kontrata meron sa Department of Education. Alam mo naman yung kontrata sa panahon ni Digong, nanalo dyan si Elizalde Cu, si Saldi Cu ng Ako Bukol Party List, nag 2 bilyon na kontrata sa laptop at hindi man lang nagamit. Sino bang nagnakaw? Di ba bata pa Romualdez? Bata ni Romualdez si Elizalde Cu, panahon ng Digong, sip-sip siya kay Digong. Kaya sa Parmali, kumita din sa 2 bilyon din. So, ibig sabihin, yan po yung mga nakikita natin. So, sino ang masisira dito kung magdepensa si Sara sa patungkol sa envelope? Masisira dyan si BBM. Masisira dyan si Lisa Araneta Marcos. Masisira dyan si Tambaluslos. Kasi pag ikaw po nag-akusa, huwag mong isipin na ang ebidensya mo lang po ang titingnan. Lagi mo pa isa-isip, pag ikaw ay umakusa sa isang tao, titingnan mo rin ang posibilidad na baka may counter ebidensya laban sa iyo. Maaring hindi ka matatamaan ng ebidensya kasi hindi yan issue sa kaso. Pero ang kalunos-lunos dyan ay yung hiya mo sa publiko pag nailabas yan. Alam mo naman na live stream lahat ang trial yan sa impeachment kung magtuloy-tuloy. Nakikita ng publiko kung anong ebidensya, kung video na ipapakita ni Sara. Magaling na player si Sara bilang isang abogada. Hindi niya nilalatag kung anong kanyang ebidensya. Parang siya, sige, susurpresahin ko lang kayo, pero nagsasabi siya kung ano ang kabuuan. Expect the unexpected. Parang ika nga gano'n. Parang si Manny Pacquiao. Sabi, matanda na ako, 46 years old, pero I will give you surprises. Ipapanalo ko pa yung boxing nito to get the WBO welterweight title. Kaya, batang-bata pa si Mario Barrios, kinakabahan din siya. Parang ganun lang yun ang taktika dyan sa laro na ito. So, ibig sabihin, pagdating naman sa pangatlong akusasyon, sabay-sabay sila, sabog lahat. Maaring masabog din si Sara dyan, pero sabog sila lahat. Next, pang-apat, yung akusasyon na meron siyang tinatawag na pera na nakabangko, sabi ni ex-senator Antonio Trillanes na nakabangko noong 2016 pa. But mind you, lalabas man yan, masisira si Sara dyan. Yan ang sinasabi ko dyan. At kung lalabas, hindi naman sa pagkakilala ko sa pagkababae, sa tingin ko sa kanya, ay siya yung he does not make it happen that she will not put up a fight. She will definitely put up a counter evidence. At kung malabas ang counter evidence yan, ano ang expect natin? Maaaring madamay si Digong Duterte dyan. Kasi lalabas na sabi ng pundo na ng listahan na binibigay ni Senator Antonio Trillanes, joint account si Sara at si Duterte. Tatay niya. May joint account din para sa kapatid niya. At sabi ni Antonio Trillanes na wala naman siyang ebidensya. Inamin naman in fairness to si Senator Antonio Trillanes, wala siyang ebidensya. But binigay lamang daw sa kanya yon ng isang tao na napagkatiwalaan niya na malapit na nakakaalam kay Digong Duterte. Well, that remains to be seen. Masisira si Sara dito tsaka si Digong. Definitely. Pero ano naman yung counter kung hindi totoo? Sila rin masisira. Ibig sabihin may danger on both sides. On both sides of the fences. Tapos ano ang number 5 na akusasyon? Yun yung nag-threaten daw siya, nag-incite daw siya ng rebellion dahil sa kanyang ginawa sa pagpe-presscon na ipapatay niya si BBM kung siya ipapatay. Kung mapatay siya. At ipapatay niya rin si Lisa Araneta Marcos at si Ferdinand Martin Romualdez. Well, if it is true or not, inaakusa. So ngayon, sasabihin ko na kasi iyo, yan na nga ang ano bang ebidensya ng prosecution. Yan lang video, wala na. Sapat ba yan para sabihin na krimen yan na nag-incite? Ano bang inciting to rebellion, inciting to sedition, inciting to insurrection? Ang inciting, ibig sabihin sa Tagalog, udyok. Nag-udyok ka para may mag-rebelde. Nag-udyok ka para manggulo. Nag-udyok ka para magkaroon ng anarkiya. Ang problema lang sa decision sa Supreme Court ng United States of America at decision na binabasihan ng Philippine Supreme Court at sa ating Supreme Court, sa Supreme Court po natin wala pa ako nakitang
ah, kaso na dinesisyonan ng Supreme Court ng Pilipinas patungkol sa inciting. Kasi pag sinabi mo inciting to rebellion, what if pag depensa ni Sarah, by rebellion ba nangyari? So kung walang rebellion nangyari, hindi magbibigay ng duda kung magkaroon man ng inciting or hindi. It only takes doubt for an accused to win. Ngayon, kung walang rebellion na actual nangyari, kung walang insurrection na actual nangyari, kung walang anarkiya na totoong nangyari, how can you say now that there was that crime of inciting to rebellion, insurrection, or sedition that happened? Ang krimen na inciting ay accessory lamang ng actual na pangyayari. Kagaya kay Trump, na-convict si Trump, President Trump, na-convict siya sa inciting to sedition. Bakit? Aktual na nangyayari, inakyat na maraming mga Amerikano ang Capitol. At pinagbabasag mga salamin. Yan po yung anarkiya. Yan po pwede mo sabihin sedition. Ang sedition kasi ihiwalay mo sa rebellion. Ang sedition ay panggugulo, pang lahat pang aklas, pero wala kang pakay na mangunguha ng gobyerno. Pero pag ang pakay mo ay kukunin mo gobyerno, that's the time that it is rebellion. So nakita nyo na? Ibig sabihin, sa puntong ito, nakikita natin po na ang ina-avoid kung matalino kasi si BBM kahit hindi nakatapos ng pag-aaral. Ina-avoid niya ni BBM na magkaroon ng head-on confrontation na maglabasa ng ebidensya. Kaya, do not ask a question, why is it happening? Why is it that Chis Escudero is doing that delaying tactic? Kung ako tanungin mo, naniniwala ako delaying tactic ang ginawa ni Escudero. Ang purpose niya na iba, wala nang iba. Kundi, stop hanggat maaari. Kung pwede pa lang, stop yung tinatawag na impeachment. So, paano i-stop yan? Well, having said na sinasabi ko sa inyo, pangalawa, tanungin ko muna, ano ba ang mga mag-udyok naman sa mga senador natin sa ngayon na magdidesisyon na ipastop sa pamamagitan ng hindi impeachment trial? They will not constitute, hindi nila itatayo ang korte. Kasi paano ba ginagawa ng Supreme Court, ng Senado para itayo ang korte? Magdeklara lamang sila, we are now creating or convening to form or to create the impeachment court. And for that, pag-take out mo na yung yung presiding officer, magiging presiding officer ng impeachment court na si Chis Escudero. After that, Chis Escudero can take oath even before a barangay chairman para mag-assume sa position na president ng Senate Impeachment Court or presiding officer. Tapos, pagkatapos niya mag-take oath, ang lahat naman ng senador ay mag-take oath sa harap ni Chis Escudero bilang mga senator judges. Yan po ang mangyayari. Kung talagang ibubuuin nila. Ngayon, sabi nila may June 11 ang unang araw ng sesyon. At doon, supposedly, kung patuloy sila, doon sila magsumpa-sumpaan pa lang. Kasunod na araw, June 12, holiday. Independence Day. So, walang session. Pero pwede nilang gawin na para matuloy, pwede sila magdeklara na mag-oopisina sa June 12. Ngayon, kung mag-oopisina sa June 12, anong kasunod? Magbuto-butuhan sila, pwede na ipalabas na ang writ of summons. Ibigay kay Sara Duterte. Ibigay sa opisina ni Sara. At sasabihin kay Sara, meron kang 10 araw na sumagot. At sasabihin din sa mga umaakusa laban kay Sara na meron kayong 5 araw para sumagot, sasagot ni Sara Duterte. Yan ang unang mangyari. Walang mangyaring hearing, walang mangyaring At maliban sa pagbabasa, papayagan ang mga senator, ang mga nag-aakusa, taga House of Representatives, na basahin nila lahat ng articles of impeachment laban kay Sara Duterte. Or akusasyon laban kay Sara. Next, June 13. Yan ang huling araw. Anong pagkagawin nila? Mag-entertain na sila ngayon ng motion. Yan ang proseso. Ngayon, binasa ko po ang
rules of impeachment ng Senate, di allow any motion. So kung di allow any motion, itatakal nila, magpapile, nakikita ko, pwedeng gawin ng mga grupo nila ni Bato, magpapile sila, wala pa si Marcolita dyan, magpapile ang isa sa kanila ng motion to dismiss. Tanong, pag mag-file ng motion to dismiss, iput to vote nila, buto-butuhan kagad. At mananalo ang motion to dismiss. Ang susunod tanong, narinig naman ninyo, lahat na nagkukunwari, nagkiklaim na sila'y magaling, sila'y eksperto sa constitutional law, ay nagsasabi bawal daw ang motion to dismiss. I dare say, kakampi ko lang dito si Romy Macalintal. Dalawa kami ni Romy Macalintal nagsasabi na pwedeng magsampa ng motion to dismiss. Kahit membro mismo ng impeachment court ay kahit sino sa kanila pwede magsampa ng motion to dismiss. At ang dahilan, mamaya ko sabihin sa iyo, pero ipakita ko muna sa inyo yung rules of procedure ng Senado na nagbibigay ng authority na pwede pagsampa ng motion to dismiss ang kahit sino mang membro. Kahit sabihin natin, yan ay kung magpatuloy. Pero babalik ko muna ng konti. Ang gagawin na sa 11, ayaw na nila mag-create ng korte. Iyan po talaga ang pakay nila. Bakit? Para kung walang korte, walang continuity na pag-usapan. Anong continuity na pag-usapan? Walang korte. How can you continue when there was no start at all? Ang continuity is an entity that exists only dependent on the other entity, which is the original entity. The original entity is the creation of the impeachment court. So if there is no court that would be created, then there is nothing to continue. Ganun na kasimpleng argumento dyan. Ngayon, there is no stopping them. You cannot stop them kung gustuhin nila yan. Argumento tayo, constitutional, lahat ng argument. Shout to the whole world, all arguments that you want to say. But I don't care. Kakanta lang si Bato. Huwag mong pansinin ang naninira sa'yo. Ayan ba? Ganun lang kasimple yan. No si bala, sino ba sila? Yan, ganun lang po kasimple lang yan. Hindi ba nakita, Teacher Mark X, hindi ba nakita? Ganun talaga. Very easy lang gagawin. Hindi sila mag-create ng korte so that there is nothing to continue. So ngayon, who can stop them if they want to do it? Anyway, may political capital na sila ngayon na bagong halal sila. Bakit sila natatakot? Ang layo pa ng 2028. Yung mga bagong halal ay sila di Aimee, andyan. Si Bato, andyan. Si Bongo, nandyan. Oh, si Lito Lapid, sigurado ko makukuha na nandyan. Sino pa ibang nahalal na bago? Si Pia Cayetano, nandyan. Oh, si Villar, andyan kapatid niya. Kaya hindi natatakot si Cynthia Villar. Si Nancy, nagsalita na kontra. Si Jinggoy, nagsalita na kontra. Siyempre, saan papapanig si GB? Kasi kakampi ni GB, si Mig Sobere. Si Joel Villanueva. Sila yung magkakutsaba. Men and women of the Philippines, in and out of the country, remember that it is not what you think is right that will be followed. It is not what all others who are claiming to be innocent and angels to be followed. It is not what their words that will be followed. It is the demands of time by the people who have control over the situation. Aminin natin sa hindi may control sa sitwasyon dito sa ngayon ay mga senador sa ngayon. Majority of them are for the throwing out of the impeachment. Ganun lang ako kasimple lang yan. Wala na tayong pag-usapan dito kung ano man. Ang ginagawa na lang nila po, Teacher Mark Reacts, hahanap na lang sila kung anong legal na dahilan. Ngayon, now that I see a reason in Article 10 of the Senate impeachment rule na pwede mag-file ng motion, ipakita ko sa inyo po yung motion, yung Article 10.
Ito. ID Article 10. Article 14 rather. I'm sorry. Article 14. Ito po siyang rules. Ayan Ito, Senate Impeachment Rule. Ito pinaka-latest Resolution number 39. Resolution adopting the rules of procedure on impeachment trials. Okay. Makita nyo yan sa rules of procedure ng Senate. Sa tinatag Article 1, Rule 1, Rule 2, Rule 3, Rule 4, Rule 5, Rule 6, Rule 7, Rule 8, Rule 9, Rule 10, Rule 11, Rule 12, Rule 13, Rule 14. Ito. I-highlight ko. All motions, objections, requests, or applications, whether relating to the procedure of the Senate or relating immediately to the trial, made by parties or their counsel, shall be addressed to the presiding officer only. And if he or any senator shall require it, they shall be committed to writing and read it at the secretary's table. Yan. Tapos nakalagay pa dito, mga senator ay sila rin ay pwede may right din sila mag-file ng mag-raise ng issue. So kung ganun, that will now open up the floodgate of motions to dismiss. Ganun lang ho kasimple. What is important is that Sir Mark reacts ay mayroon silang pintuan, gaano man kaliit ang pintuan, importante maisampa nila ang motion to dismiss. Kung magtatayo sila ng impeachment court. Pero kung hindi, para hindi na mabot dyan, they will just say who can stop them if they want to do it. Mag-resolve sila, mag-declare sila, the majority declares that we will not constitute ourselves as Senate Impeachment Court because of the fact na wala ng panahon. Hanggang June 30 na lang. Marami dyan mga constitutionalist nagsasabi, bawal yan, bawal. Di ba si Christian Monsod na siyang isa sa mga gumawa ng constitution, pati si Atty. Rene Sarmiento, bawal yan, unconstitutional. Bakit? Unconstitutional din po yung pagkuha ng 90 billion mula sa PhilHealth. Nag-question kayo, hanggang question na lang. Naibalik na ba? Hanggang ngayon wala pang decision Supreme Court. Unconstitutional din yung blanco na bicameral. Nag-hearing na ba? Pinospon pa nga yung hearing. Daming unconstitutional din na lampasan pa yung budget ng educational sector. Pinalaki pang budget ng DPWH. Ano nangyari? I-hearing pa. Ibig sabihin, the fact that they can do it, nobody can stop them. The only way na makontra ng kontra ay after the fact. Kung nangyari na. So ano pa ngayon mangyari? Pupunta kay Supreme Court, tatagal yan. Kahit hanggang 2027, hindi pa matapos usapin na yan. By the time na matapos ang istorya na yan, kung sino panalo, I don't care. Kasi darating ng election ng 2028. Lahat po, pag 2028 election, kapag nanalo na o nagsampa na si Sara, kung nanalo siya, all else that were done in the past are deemed. Wala na. So, ganun lamang po ang pinapakita ko. I don't care kung anong tama na gagawin nila. Ito, i-argumento din nila. Kasama sa argumento nila. Pakita ko. Kasi kasama sa ang impeachment rules po ay kasama sa rules of procedure ng lahat ng gagawin ng Senado. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na hindi mag-apply itong rule na ito. Pakita ko sino rule na yan. Nag-apply din po ito kahit sa impeachment rules. Ito. Nakita nyo? I-highlight ko. Unfinished business. Rule 44. Unfinished business. Section 123. Unfinished business at the end of the session shall be taken up the next session in the same status. But all pending matters, including impeachment, sigurado to. Ibig sabihin, and proceedings shall terminate upon the expiration of one Congress. Mag-expire na ngayon sa June 30 ang
19th Congress. So pag-expire niyan, na marami nag-argumento, can be taken up by the next Congress, 20th Congress. Ang sagot ko, totoo ba? Ang sagot ko naman ay hindi po mangyari. Bakit po? Ito po ang rason. Kung legal man ang pag-usapan natin, ito po yung rason. Legal po siya. Bakit po? Kasi ilalagay ko dito ang authority na binigay sa kanila ng ating Constitution mismo. Binigay sa Senado. Ito po yung 1987 Constitution. Nakita nyo? Ayan, 1987 Constitution. Ito po ay Article 11, Accountability of Public Officers. Ang section na nagsabi, the public office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the people. Serve them with the most responsibility, integrity, loyalty, and efficiency. Act with patriotism and justice, and lead modest lives. So, section 2 nagsabi, the President, the Vice President, the members of the Supreme Court, the members of the Constitutional Commissions, and the Ombudsman may be removed from office on impeachment for conviction, for an conviction of culpable violation of the Constitution. 1, treason. 2, bribery. 3, graft and corruption. 4, other high crimes. At saka betrayal of public trust. So, Section 3, the House of Representatives shall have exclusive power to initiate the impeachment. Ngayon, papunta tayo sa paragraph 8. Sabi, Congress shall promulgate its rules of impeachment to effectively carry out the purpose of the section. Pag sinabi Congress, ay Congress lamang ang pwede magsagawa ng batas na panuntunan na susundin kung paano patakbuhin ang impeachment. Pag sinabi mo Congress, House of Representatives, gagawa sila ng kanilang batas, panuntunan kung paano mag-initiate ng impeachment. Ang Senado naman, as part of the Congress, gagawa sila ng panuntunan kung paano patakbuhin ang impeachment. At pinakita ko na sa iyo, yung rules, pinakabagong rules of procedure ng Senate ay nagsasabi, it allows the filing of the motion for reconsideration. Kaya yung kayong mga expert dyan nasasabi na the Constitution only allows trial and motion to dismiss is not part of the trial. The power to try includes the power not to try. Ibig sabihin, mag-decision lang, we will no longer try it anymore. Kung ano man ang dahilan. Yan po ang katotohanan. So, ladies and gentlemen, ano po ba ang mangyari? Tanongin, kausapin natin, analyze natin kung ano ito mangyayari sa kanila. Kung ipagpipilitan nila. Ito po, ang basihan ng mga nila ni Bato. It is the best way to save Sarah from risks. Number 2, it was allowed. So, pinakita ko na, it was allowed in the time of ERAP. Hindi naman natapos ang impeachment ni ERAP. So, yun, de facto, dismiss din yun. Hindi natapos yung kay ERAP. Kasi pagkatapos na magbuto-buto, kung pabuksan bang envelope na naglalagay ng bank account, so hindi, nanalo ang yes, nanalo ang no, kaya nag-people power. Hindi na natuloy. So, sino ba kayo para sabihin nyo hindi pwede mag-functionally dismiss? Hindi pwede matkan? Dismiss de facto. Ay, ang kayo ng mga expert na sabi diyan, hindi pa nga natistingan sa Supreme Court yung mga argumento niyo. Do not fool the people. You are misleading the people. There is no such rule as providing you that rule that says that a motion to dismiss cannot be filed. No, you are wrong. In all kinds of cases, generally speaking, motions to dismiss can be filed. Lahat, kahit sa ang ground mo dyan is kung sa batas ngayon ng rules of court, sa civil case, pwede ka mag-file ng motion to dismiss, but in the form of affirmative defenses, isasama mo sa iyong sagot. Pero ito, ang motion to dismiss na pinag-usapan natin ay yung motion to dismiss mismo ng mga senador, mga judge mismo. Kaya, nothing can stop the judges. Kasi nga sinasabi sa Senate, sa Constitution, na ang lahat ng authority patungkol sa impeachment ay nasa mga senador. Hindi nga pwede makialam ang Supreme Court yan. Kailan lang pwede makialam ang Supreme Court yan? Kung ang tanong ay may batas na panuntunan na hindi sinunod ang batas. Pero lahat ng mga tanong kung walang batas na panuntunan ay mauuwi sa tinatawag na political questions.
Pag political questions, the Supreme Court cannot decide that. Only the people, by their power of votes, can decide political questions. And that power of the people in political issues is translated or transmitted to each of the senators voted by the people. Ganun lang po kasimple pag political question. The Supreme Court cannot say which is wrong and which is not wrong. Kung mag-decision ang bawat judge na convict o hindi convict, hindi mo pwede ma-appeal yan. Hindi mo rin pwede ma-question yan by reason of certiorari and provision because of the fact that each decision of the senator judge is always considered as a political question. And if it is considered as a political question, then it does not rest on the basis of facts or on the basis of what is law that has been violated. Ganun lang po kasimple. Kaya, nobody questioned Miriam Santiago, Bongbong Marcos, and Joker Arroyo nung magbuto sila na innocente si Corona. So, ganun lang po ang mangyari. So, next is, sa mga senador na ito, ang tingin nila mas popular si Sara kaysa mga anti-impeachment. Kasi nga nanalo si Ivy, nanalo si Villar. Ganun lang ko kasimple yan. At saka, medyo malayo pang 2028 para mag-worry sila na ang political capital nila ay matatanggal. Tapos, ang katotohanan na hindi mangyayari ang people power na pinananakot nila. Nobody will do that again, I do believe. Paniwala ko lang yan. Anyway, may pundasyon ng paniwala ko. Kasi ilang ulit-ulit na nagrarally, both sides of the fences, ay wala namang nangyari. Walang nauwi sa ano. Tapos napatunayan natin noong nakarang eleksyon na deeply divided ang Mindanao, ang Pilipinas, between the fence of, on the other side, pro-Mindanao, mga Cebu, tsaka Mindanao, pure Duterte voters, pure Duterte candidates nanalo. Zero si BBM. Ang the rest, outside Cebu at Mindanao, yan, kalat-kalat kung sino panalo. Kung totoo yung resulta ng eleksyon. Kasi kung hindi totoo, pag binoto, may 17 million kasi na botante na hindi nabilang ang boto sa pagkasenador. Kung idinagdag yan, malamang mananalo pa lahat ng Duterte candidates. Kasi pinakamalaki na overvotes na tinanggal nila ay sa Mindanao. Next is, sabi ko, mga bagong bandato nila ni Amy, Villar, si Bongo, si Bato, at saka si Mark Lapid. Siyempre, magbenepisyo sa bagong mandato, nanalo si Camille. So, ipaglalaban nila yan. Hindi sila natatakot. Anong konsensya? Konsensya? Walang konsensya yan sa ngayon. Next is, ang mga senador na pinangunahan ni Chis na up for election in 2028 po ay kailangan nila ng boto sa 2028. Nobody can give them that better assurance. The Dilawan cannot give them that assurance. The kakampings, that cannot give them assurance. So ngayon, ano mangyari? Mas powerful ang assurance ng DDS na iboboto nila. Kita mo na ipanalo nga si Amy at si Villar. Yan pong titingnan nila ni Chis Escudero. Nila ni Ramon Revilla kasi bubuto pa si Bong Revilla. Bubuto pa si Tol Tolentino, babalik yan at kakampi. Kung alam mo kung si Tol Tolentino, kung naging linya lang ng Duterte yan, sigurado panalo yan. So yan po yung mga nakikita ko ng mga, ang questions of unconstitutionality ay saka na hayaan na lang yan. Question na lang kayo kung gusto nyo mag-question. Hindi ba narinig yung salita ni Chis? Sige, magreklamo kayo sa Supreme Court kung gusto nyo. So, itong impact, ano nakikita kong impact? Ang nakikita ko pong impact ay magrarally mga anti-DDS. Pero magdidepensa din na rally ang mga DDS. So, hati-hati, deeply divided naman ang bansa. At ang linya ng paghati ay Mindanao and Cebu sa kanan. Outside, the rest sa kaliwa. Yan ang mangyayari ng hati-hatian. Ngayon, ano mga moral conscience ng mga gusto magpa-dismiss ng kaso ni Sara? Ganito po. Ang katotohanan na hindi nasunod ang batas ng verification sa complaint. Pag binasa mo kasi complaint doon ng sinampa ng
215 congressmen ay hindi sinabi doon na nabasa nila at naintindihan yung reklamo. At hindi sinabi doon, nakalagay doon, hindi nila sinabi na totoo yung reklamo base sa kanilang personal na alam. O totoo base sa mga talaan o records. Hindi sinabi ron. Kaya number one, kung sa korte yan na regular, dismiss na yan. Ang tawag yan, fatally defective verification. I-verify ng nagreklamo na totoo yung kanyang reklamo at hindi siyang haras. I-verify niya na nabasa niya ang reklamo at i-verify niya na ang mga ebidensya na kinabit niya ay totoo. At nakabase pa sa mga records. O yun mga sinabi at hindi mapapatunayan ng confidential fund na binulsa ni Sarah. Walang ebidensya pa ako nakita so far. Nagtapos na rin ng session ang Good Government Committee. Wala na. Pinadismiss ni, pinatigil ni Paduano. Tapos, sa patungkol naman sa bank deposits na inakusa ni ex-senator Trillanes, ang problema niyan, 2016 pa yung buwan na yun. Kung totoo man yun, 2016 pa yung deposito. Kung 2016, hindi pa vice presidente si Sara. So, hindi pwede isama. What the acts that were not done during your incumbency as vice president cannot be considered outside of the province of impeachment na yan. Tapos, yung 150 million na akusasyon sa kada congressman, mapapatunayan, yan ang bibigay ng power or courage sa kanila ni Bato na ipadismiss yan. Total kumita lang naman sila dyan. Kaya sila pumirma dahil sa 150 million na binigay sa kanila na soft projects na AKAP na ginamit sa pambili ng buto nakaraan, yung AX at saka yung flood control projects na 100 million. Tapos yung threat, hindi naman threat yun. Walang threat po yun pag ipapatay kita kung papatay ako. Nagkausap na ako ng fight ng killer. Papatay kita kung patayin mo ako. Hindi yan threat sa ilalim ng batas ng revised penal code. Hindi po yan. There is no such crime as that. Okay? So, having said this, all of this, so bahala na po kayo. Opinion ko po yan. Huwag kayong maniwala sa aking opinion kung hindi nyo gusto. It is only asked of you to consider. Kung tama ba ako sa aking analysis, kung logical ba aking analysis, you can consider it as a guide kung ano man ang future actions ninyo. So, bahala na po sa lahat. Maraming salamat po. Hindi na muna ako magtawag kasi marami magpi-50 minutes na po tayo. Magandang umaga po. At babalik po ako para naman sa bagong usapin tungkol po sa 15 billion na scandal o corruption na nangyari sa San Juanico Bridge. Romualdez versus Romualdez. Awayan ito ng mga Romualdez ang mangyari.